Mga idol, baka gusto nyo pong suportahan ang monthly nating channel through membership. Magkakaroon po kayo ng access sa isang napakaangas na manhwa na kasalukuyan din nating ni-recap. Maraming salamat po. Dinampot ni Yipyang ang libro at sinabi, ang librong ito ay nagkakahalaga sa akin ng maraming pera. Hindi pwedeng masayang, sabi ni Old Shu, ngunit para hamunin ako, kailangan mong tingnan kung kwalipikado ka. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw ang ilang blood guards sa harap ni Yipyang. Tiningnan nila si Yipyang nang may matinding galit. Nagsimulang magchismisan ng peanut gallery. Ang bawat isa sa 6 na blood guards ay isang freak. Ang demonized show ay bumantong hininga. Narinig ko na siya ang pinakamahina laban sa 5 blood guards. Ang pag-asa lang sa lakas ay marahil hindi sapat. Isa sa 5 blood guards ni Old Show ang sumugod muna, hinahamon siya sa isang solo fight. Gusto mong iligtas ang iyong mga disipulo? Lagpasan mo muna ako. Tinitingnan ng hanggal na villain sa harap niya, sinabi ni Yip nang may paghamak, ikaw. Tulad ng lahat ng iba pang mga villains, nagmalaki siya, ay padadala kita sa impyerno muna at pagkatapos ay susunod ang iyong mga disipulo. Sabi nito, ginamit niya ang kanyang ultimate technique, Cloud Star Rushing Destruction, sumugod upang atakihin si Yipyang. Hindi inaasahan, itinaas lang ni Yipyang ang 2 daliri. Pagkatapos ay gumamit lang siya ng isang galaw upang tumusok sa dibdib ng lalaki. Nagulat siya at nakadilat lang ang kanyang mga mata at umubo ng dugo. Nakikita ito, maging si Old Shu ay nagulat, nakanganga. Sa stands, ang lahat na nakasaksi sa lakas ni Yipyang ay sumigaw ng may pagkamangha. Ang isang blood guard ay hindi man lang makayanan ng isang suntok mula sa walang kwentang maliit na taong iyon. Pinatumba ni Yipyang ang blood guard at sinabi, huwag kang mag-aksaya ng oras. Ang kanyang mukha ay puno ng killing intent. Sabi niya, halika sa akin ng sabay-sabay. Narinig siya, ang natitirang 4 na blood guards ay sumugod ng sabay-sabay. Labis na nagalit ang commentator na binagsak niya ang mesa at sumigaw, shameless. Pinagsasama-sama nila siya. Ang 4 na blood guardians ay nagdodogpile ng isang lalaki. Gana ba iyan? Bago pa matapos magsalita, ginamit ng unang blood guardian ang Radiant Flare Strike. Pagkatapos nito, inilabas ng iba pang 3 ang kanilang mga kasanayan, 9 Heaven Slash, Thunder Cannon, at Heavenly Flame Surge. Lahat ng sabay-sabay kay Yip. Kahit nasa sabay-sabay na pagsalakay na iyon, hindi man lang kumurap si Yip. Tumayo lang siya doon. Ang pinagsamang lakas ng atake ng Blood Guardians ay nagdulot ng malaking pagsabog kung saan sila tumama. Ang passerby A ay nanginginig at sinabi, wow, nakakatakot ang atake na iyon. Idinagdag ni passerby B, he's done for. Tapos na tayong lahat. Si Mo, nanunood, ay pinagpapawisan, tahimik na nagmamakaawa, kuya. Nang hamupa ang usok, unti-unting muling lumitaw ang silhouette ni Yip. Sumigaw ang commentator, mga kababayan. Ang legendary no smoke no damage law ay nagpakita sa contestant Yipyang. Nag-aalis ng alikabok sa kanyang sarili si Yipyang. Nagbiro siya, iyon lang ba ang kaya mo? Sinabi ni Yang, babayaran kita ng isa sa sarili mong galaw. Skill copy, beginner level. Nag-summon si Yipyang ng Radiant Flare Strike sa level 100. Pagkatapos, tumama ang kanyang atake sa mga Blood Guardians. Ang tanging magawa lang nila ay nakadilat ang mata bago sila napatalsik. Ang kapangyarihan ni Yipyang ay nagpatalsik sa kanila sa dingding. Ang arena ngayon ay isang ganap na battlefield na may alikabok at mga labi na lumilipad sa lahat ng dako. Ang audience ay nanood, nakanganga sa pagkamangha. Hindi na makatiis si Blood Elder. Sumigaw siya, pinatay mo ang aking mga disipulo. Nangako ng paghihiganti, binago ni Blood Elder ang kanyang braso sa bato, sumisigaw, pababayaran ko sa iyo ang iyong buhay para sa aking mga disipulo. Pagkatapos ay inilabas niya ang Black Dragon Hand. Susunod, sumugod si Blood Elder kay Nang Guantong, nagngangalit, pababarahin ko ang iyong master sa buong buhay niya. Kinuha ni Yipyang ang isang ad mula sa isang libro. Ipinahayag niya, hindi sa harap ko. Inihagis ni Yipyang ang pahina upang salubungin ang atake ni Blood Elder. Nanginginig si Blood Elder sa galit. Madilim ang mukha ni Yipyang at humingi, nasaan ang aking mga disipulo?
Sa tingin mo ay hahayaan kitang hawakan sila. Sa pagkasabi nito, sumugod si Yip patungo kay Nang Guantong. Isang suntok lang mula kay Yip Yang ang nagpatalsik kay Blood Elder sa dingding. Natulala ang commentator. Hindi man lang matalo ni Blood Elder ang isang piraso ng papel. Sumabog ang crowd, holy crap. Binubugbog niya si Blood Elder. Hindi siya walang kwenta, isa siyang god. Umalis ngaw ang boses ni Blood Elder mula sa mga labi, iyan ang iyong pinakamalakas na atake. Hindi masama, sinira mo ang 80% ng aking demonic transformation. Ngunit si Blood Elder, na naglalabas ng murderous intent, ay nagpatuloy. Ang mga bahaging sinunog mo ay muling mabubuo sa isang iglap. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na takot ng isang dakilang demonyo. Pagkatapos ay ginamit niya ang forbidden technique, Great Earth Battlefield. Nagwala si Blood Elder at nagsimulang tumawa ng may baliw. Naramdaman ng commentator ang panganib. Masama ito, sinusubukan ni Blood Elder na sumanib sa battlefield. Ito ba ang kanyang final battle form? Ngunit kalmado na sinabi ni Yip Yang, kaya, ang matandang Geezer ay mahilig kumain ng dumi. Narinig ang panunukso ni Yip, naghalakhak si Blood Elder, ako at ang arena ay naging isa. Sa pagkasabi niyan, natunaw ang katawan ni Blood Elder at sumama sa sahig ng arena. Kumalat ang panik sa crowd. Lalamunan ba tayo ng arena lahat? Nakakatakot ito. Munting kapatid na Yip Yang, kailangan mong manalo. Hindi natakot si Yip Yang. Sabi niya, matanda, kung gusto mong lumaban, gawin mo na lang. Tigilan mo ang pagpopos. Narinig ito, mas lalong nagalit si Shuao. Sabi niya, kung gayon, durugan kita. Ginamit niya ang Great Earth Giant. Oh crap! At hindi mabilang na mga braso ang umabot sa kinaroroonan ni Yip. Nakita ito ng commentator at pinaalalahanan siya, contestant Yip, tumakbo. Yumapak si Yip ng isang beses. Gumamit siya ng beginner skill upang lumikha ng isang maliit na bilog at pagkatapos ay ginamit ang gravity defense field, ginagawang malaki ang maliit na bilog. Agad na nagkabasag-basag ang lahat ng stone arms at naging falling rocks. Tumingin si Yip kay Shou Lao sa mga labi. Ang audience na nanunood nito ay nagkaroon ng goosebumps at sinabi, ang batang ito ay sobrang badass. Hindi sumuko si Shou Lao. Sabi niya, bata, appetizer lang iyon. Pagkatapos ay nag-summon siya ng hindi mabilang na giant, Wrath. Sabi ni Zula, ito ang aking tunay na finishing move. Sabi ng commentator, Shu Stone Giant Army. Ito ay parang atake ng monster. Papatayin nito ang lahat sa arena. Sumigaw si Shuao, lahat kayo, lumuhad at magmakaawa para sa awa. Lumuhad kayo ng taos puso at marahil pipili ako ng isa o dalawa na maswerte upang maging aking mga alagang hayop at hayaan silang mabuhay. Pagkatapos ay tumawa siya ng may baliw. Ngunit habang lalo siyang nagmamalaki, mas lalong hinamak siya ni Yip Yang. Patuloy siyang gumamit ng gravity defense field. Sa pagkakataong ito, pinalawak ni Yip Yang ang kanyang kapangyarihan upang sakupin ang buong arena. Sa isang iglap, parang may isang bagay na malakas na dumidikit kay Shou Lao. Ngumanggal si Shuao. Sabi niya sa pagngangalit, mabigat. Tiningnan ng commentator ang lahat ng giants, Wrath na nakaluhod sa lupa at sinabi, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Si Shuao at ang kanyang giant army ay biglang lumuhad sa harap ni Yip Yang. Tinuro ni Yip Yang ang lupa at sinabi, kahit na lumuhad ka, hindi kita sesantuhan. Pagkatapos ay isang sinag ng liwanag ang bumaba sa nakaluhod na mga giants at sila ay nabasag, at si Shou Lao ay inihagi sa lupa ng isang hindi nakikitang kamay. Sumabog ang buong arena. Si Mei Waya ay isang gulo ng luha at sipon. Sabi niya, kuya, sobrang cool. At sa arena, si Yip Yang ay walang galos, tinitingnan ang kanyang nagawa. Hindi inaasahan, sumugod si Shuao mula sa likod ni Yip. Tumawa siya ng malakas at sinabi, hanggat konektado ako sa arena na ito, maaari kong patuloy na i-regenerate ang aking katawan at patuloy na lumaban sa iyo. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang kanyang kamay sa sahig ng arena. Sabi niya, halika na. Ginamit niya ang kanyang magic destruction spawn. Ang buong katawan ni Shula ay naging puting mga hibla na umatake sa lahat, maging si Mo ay hindi nakatakas.
Pagkatapos ay naroon ang dalawang babae, sina Ling at Nang Guantong. Sa kabutihang palad, mabilis si Nang Guantong at ginamit ang kanyang shield upang harangan. Susunod, lumapit ang mga hibla kay Yipiang. Yumapak si Yipiang at sinabi, kung gayon, puputulan ko ang iyong koneksyon sa arena. Ginamit ni Yipiang ang beginner-level force field defense, anti-gravity sa pinakamataas na antas. Pagkatapos niyang magsalita, ang buong arena ay umangat sa hangin. Nanood ang lahat ng may gulat. Kalahati ng arena ay lumilipad sa kalangitan. Diyos ba siya? Agad na naputol ang mga hibla ni Shula. Ang arena na konektado kay Shuao ay direktang inilipad pataas sa kalangitan. Si Shuao, na nag-iisa sa itaas, ay sumigaw at nagmura, "Pinot! Sinira mo, two-faced dog-faced bastard!" Pagkatapos ay dumating ang isang serye ng mga tunog ng blipang. Sinabi ni Yipiang sa telepathy kay Luing, "Panoorin mo ng mabuti. Minsan ko lang ipapakita ito." Sabi nito, kinuha niya ang spear ni Lu Qing. Mahigpit na hinawakan ni Yipiang ang spear sa kanyang kamay. Pagkatapos ay ginamit niya ang beginner-level Chen Kanyu spear technique, inilunsad ang spear patungo kay Shuao. Ang spear ay binaril ng buong lakas, tumusok mismo kay Shuao. Wala siyang oras upang mag-react, nakakuha ng isang bangkos ng pagdurusa. Kahit sa puntong ito, hindi siya makapaniwala na tumusok ang spear sa bato, tinusok si Shuao at itinayo siya sa kalangitan. Naisip pa rin ni Shuao, paano ako mamamatay sa kamay ng isang pawn? Pagkatapos ay bumagsak siya ng diretsyo sa lupa. Isang maliit na Shuo ang nakahiga sa lupa habang sa wakas ay dumating ang rescue squad. Tiningnan nila ang winasak na arena at sinabi, "Tapos na ba? Para saan pa tayo dito?" Napakaraming rescuers na walang ginagawa. Pagkatapos ay ang commentator, sa wakas ay nakabawi ng kanyang katinoan, ay inanunsyo, "Tapos na ang laban, mga kababayan. Nailigtas tayo ni Disciple Yip. Siya ito, ang parang Diyos na Disciple Yip." Sa stands, nagkumpulan ang lahat, hindi siya walang kwentang estudyante. Isa siyang war god. Ngayon naniniwala na ako na si Lao Yingzong ang kanyang estudyante. Pagkatapos ay sabay-sabay na isinigaw ng lahat ang pangalan ni Yipiang. Samantala, dahan-dahang lumakad si Yipiang patungo sa dalawa niyang disipulo. Sa wakas, hindi niya napigilan ng sumigaw, "Napakainis. Bakit kayo nagpapalakpakan? Hindi ako nandito para iligtas kayo. Pinuprotektahan ko lang ang aking mga disipulo." Narinig iyon, tumahimik ang buong audience. Ginamit ni Yipiang ang minor healing technique, ginagamot ang mga sugat ng kanyang dalawang disipulo. Sabi niya, "Paumanhin, kasalanan ni Master. Bibigyan ko kayo ng mga bago. Tigilan niyo ang pagtitig sa kanila." Sabi ni Lu Qing sa kanyang master, "Master Chan Kunyiju ay tunay na isang divine skill." Sabi nito, lumingon si Yip at umalis. Sabi niya, "Tara na. Maghanda na tayo umuwi." Parehong si Luing at Nanquan ay masunerang sumunod. Biglang naramdaman ni Yipiang na may mali. Tumingin siya sa madilim na langit at sinabi, "Mukhang magbabago ang panahon sa Yanchang." Sa Ganmohal, ang sining ng pananakop kay Yipiang sa Ganmohal, natututo ang mga babae kung paano atakihin si Yipiang. Nakatayo sila niyo doon, inuutusan ang lahat, "Alam kong umaasa kayong lahat na pag-uusapan ko ito, at ngayon, sa sekta, sisipatan ko kayong lahat. Gagabayan ko kayo kung paano atakihin ang sect leader Yipiang." Si Yan Yu at ang magkapatid na Dando ay nakikinig ng maingat. Tanong ni Yan Yu, senior sister Lan Yu ay karaniwang pinapadala sa negosyo. Ang lecture na ito ay tunay na isang bihirang pagkakataon. Sinimula ng lecture sa pinakamalakas na reclusive expert ng Wuji sect, sinabi ni Lan Yu, "Kahit na mayroon akong 10,000 paraan upang paluhurin ang isang lalaki, ang tanging bagay na tunay kong pinapahalagahan ay pera." Dahil alam ang kagustuhan ni Lu na kumita ng yaman, nagpasya pa rin silang subukan na manalo sa puso ni Yip. Sabi ni Yan Yu, "Hanggat makukuha ko ang puso ng sect leader." Sabi ni Lan Yu, "Lahat tayo ay pamilya dito. Bibigyan ko kayo ng 50% na diskwento." Narinig ang mga salita ni Lan. Agad silang nagbigay sa kanya ng isang malaking bag ng pera at sinabi, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera na naipon ko sa nakaraang ilang taon."
Nakita iyon, sinabi ni Lan Yu, bayaran ang natitirang kalahati sa iyong paggawa. Mula ngayon, ang paglilinis ng Jan Mohal ang iyong responsibilidad. Masaya silang sinabi, walang problema. May isang tanong si Lan Yu bago magsimula ang lesson. Lahat, sabihin niyo sa akin, bakit gusto niyo siyang makuha.